Go! Magandang umaga, class. Magandang umaga po, sir. Bago tayo magsimula sa ating aralin, tinatawag ko si Laila upang pangunahan ng panalangin. Amen. Maraming salamat, Laila, sa napagandang panalangin. Ngunit bago kayo umupo, ay pakiayos ng ulit ng inyong mga upan at pulutin ng mga kalat kung mayroon man. Yun. Class, pagtitingnan niyo rin yung mga katabi kung may lumiban sa ating klase. Wala po, sir. Mabuti naman at walang lumiban sa ating klase. Lagi kong ipinapaalala sa inyo na iwasan ang panliban sa klase upang hindi mapag-iwanan sa ating mga aralin. Malinaw ba, class? Yes, sir. Okay. Sa umagang ito, inaasahan ko na kayong lahat ay matikilahok sa anumang gawain ipapagawa ko sa inyo at matitinig sa ating talakayan hinggil sa bago nating aralin na tatalakayin natin mamaya. Maasahan ko ba, class? Yes, sir. At bilang paunang gawain, ay biglang pansinan muna natin ang mga larawang nakadikit sa Manila Paper. Dahil ang mga larawang ito, magbigay na kayo ng mga salita na maaaring ikonekta natin upang makakuha ng isang pangungusap. Dahil ano ang nasa unang larawan? Building, sir. Malaking building. Parang ano siya, parang mansion niya. Iugnay mo nga ito sa pangungusap. Yung unang larawan. Napakaganda ng mansion ni Ali Manila. Okay. Sa pangalawang larawan, Jan Kevin, ano ang nakikita mo sa pangalawang larawan? Para sa akin, sir, ang nakikita ko ay kalabaw at bahay kubo. So, may Lahat. so, tama ko. Ang nakikita ko ay bahay kubo at kalabaw. So, maaaring ito ay pagmamayari ng isang mahirap na tao. Tama inyong mga isasan. Ito ay pagmamayari ng isang mayaman at mahirap. Ano naman ang mga katangian mayroon ng isang mayaman at mahirap, Rosalie? Ang katangian po ng mayaman ay marami po silang pera. At yung mahirap naman po ay sapat lamang po ang kanilang mga kita. Tama. Kaya kung mapapansin natin, kadalasan ang mga mayayaman ay madali nilang nakukuha ang kanilang pangailangan sapagkat marami silang pera. At bukod pa ay nakapaglalakbay sila sa iba't ibang bansa. Samantala, kung sa mahirap naman ay talagang nagkakantara pa ito sa pagtatrabaho upang mayangang palalo ang kanyang pamumuhay. Class, mula sa inyong mga ibinigay na katangian ng isang mahirap at mayaman, ano ang inyong mabuting gagawin kapag ikaw ay isang mayaman o mahirap, Marites? Kapag ako po ay isang mayaman, tutulong po ako sa mga kaibigan. Tama. Kaya dapat maging mabuting ehemplo tayo sa ating mga kapatao, matutong tumulong at rumispeto. At kung sa mahirap naman ay gawing motivasyon ito upang mayangat pa ang pamumuhay. Ano naman ang iyong gagawin kapag nakakita ka ng ganitong isang bagay na pinapahiwatig ng larawang ito? Denver? Larawang Latigo. Siguro po, sa larawang na ito po, ang pinapakaganda dito ay hindi pagbibigay ng paggalang sa ibang tao, kundi ang pananakit mo sa kapwa. Tama. Ang paghiganti ay hindi mabuting gawain ng isang Kristiyano sapagkat kapag ginawa natin ito ay maaaring makapagtulot din ito na maaari natin ikapahamak. Tandaan, class, na sa bawat paggawa ng ating mga aksyon ay kailangan pag-isipan o pag-posisyonan muna ito upang hindi magsisi sa huli. Ngayon, umako na tayo sa isa na namang ating aralin. Ngunit bago yan ay narito ang mga layunin ng ating pag-aaral.
Pakibasa class. Pagkatapos ng aralin, ang mga pag-aaral ay inaasahan. Nasasagot ang mga tanong mula sa binasang maikling kwento. Natutukoy at ipapaliwanag ang mensahe na nakaloob sa binasang maikling kwento at iuugnay ang mga pangyayari mula sa maikling kwento sa totoong buhay. Maraming salamat. Ang mga laluming ito ay saka lamang din matatapong pagkatapos ng ating aralin. Ngayong class ay magkakaroon kayo ng pangkat ng gawain. Hahatiin ko kayo sa 3 pangkat. Kayo ang unang pangkat, kayo ang pangalawang pangkat, at ang pinakahuli ay kayo ang pangatlong pangkat. Pakibasa ang panuto class. Pinatuloy mo ako. Pansinin ang mga salitang nakasulat. Matapos mabasa ang pag-uusap, ay tunan ang mga salita ng bastong letra sa mga katlang. Okay, maaari na kayong bumuo ng isang kilab class. Pangkat 3, gusto kayo magsasagot. Pangkat 2, pangkat 3. Tapos na ba class? Yes, sir. Kung gayon ay bawat representative ng mga pangkat ay maaari mo nang itikit ang iyong mga kasagutan sa harapan. Dito ang unang pangkat, dito ang pangalawang pangkat, at dito naman ang pangatlong pangkat. Ayan, tingnan nga natin kung tama ang mga pinaglalagay mo doon sa inyong mga kasagutan. Diba sa class? Malungkot na tinig ng patihaw. Ano ang nabuo inyong salita dito? Kampana. Pangalawa, ang milasyong nagaganap. Anong salita na buo ninyo? Handaan. Ang pangatlo? Pangapat? Lolo. Mahusay. Dahil yan, makakatanggap kayo mamaya ng isang rewards. Ngayon ay maaari na kayong magsiyayos ng inyong upo dahil simulan na natin ang ating aralin. Ulit bago yan, ay narito ang mga gabay na tanong. Pakibasa class. Sa'yo talagay saan iikot ang akdang walang Panginoon. Base sa unang talata, sino ang pangunahing tauhan? Ano sa palagay mo, bakit pinaiinisan na tayo marinig ni Marcos ang animas ng patihaw? Pero siguro, ano ang sinasabi sa Panginoon sa buhay ng tao? Patunayan ang iyong sagot.
Ipasa. Ipasa. Lahat na ba ay may kopya? Yes, sir. Ngayon, basahin nga ng sabay-sabay ang pamagat ng kwento, class. Walang Panginoon, hindi gracias kay Rosario. Laila Lynn, ito ang iyong katanungan. Sa iyong palagay, saan iikot ang akdang walang Panginoon? Siguro sir, at ang walang Panginoon ay tumutukoy sa isang mahirap at mayaman kung saan magkaiba sila ng ugali. Tama. Dahil nakasagot ka ng tama, ay pumaharap ka dito sa harapan upang ipaikot mo itong ruleta para makuha mo ang iyong gantimpala. Dahil dyan, nakakuha ka ng correction tape. Palakpakan class. Marites, iyon ang simula ng unang pagbasa. Tayo. Nang makita ni Marcos sa kanilang sumakulatan na ang mahabang tuturo ay malapit na sumapit sa ilalang bansa-masahin mapako na sa cafe na may nagiging. Di niya malaman kung saan siya matuturo. Sinisiksik niya ang kanyang polo pakisahan. Sa karangalan niya tuturo ay papasok. Sa mga buklas ng kanyang tela. Ayaw niya marinig ang malinas. Ayaw niya mapakinggan ang manakot. Ang malungkot na balo ng bakal sa maraming kampanang kanso sa kampalaryo ng simbahan sa kanilang bayan. Gayunman, kahit na saan siya magsiksik, kahit na saan siya magdago, kahit na anong gawin niya ng pagpapasak sa kanyang tena, ay lalong nanonood sa kanyang pansinig ang malungkot at hiling ng pagkakas. Tapos na ba? Tapos. Ang sinunod niyang tanong sa linggo'y dinadaya ang sarili kung wala siya nahuhuligang anumang talimping ng kampanya. Tapos na. Tapos. Ang sunod-sunod naman pinura ng kanyang ina na may walang paniwala na tingnan niya dahil hindi ng malungkot sa kanya. Ngunit, Marcos, ang waling sabihin ng matandang babae sa anak. Bakit kaya mo marinig ang oras na ukol sa Ito. At ngayon, Marites, pupulot ka ng pangalan dito sa kahon upang siya ang sasagot sa ating katanungan. Ano ang pangalan katanungan mo, Marites? Pangalan mo? Ngayon, ikaw ang sasagot sa katanungan. Ano sa palagay mo, bakit pinaiilisan at ayaw maninig ni Marcos ang animas ng patinyaw? Siguro po ay sa nabasa sir ay siguro meron po siyang karanasan na hindi maganda kung kaya sa tuwing na pag-rinig niya ay manimas ng pagkaw ay naaalala na ito. Tama, naalala niya kasi yung mga pagkamatay ng kanyang kasintahan, kapatid at ama. So dahil nasagot mo ang aking katanungan, ay maaari ka nang kumaharap dito at kunin mo ang iyong gantimpala sa pamamagitan ng pag-ikot ng ruleta. At dahil yan, makakatanggap ka ng art paper na short. Thank you, sir. Kaya pagpatuloy natin, Rochelle, Lalo ka na, Marcos, marami kang dapat ipagdasal. Una-una ay ang iyong ama. Kalaway ang kapatid mong panganay. Ikatloy ang kapatid mong bunso, saka si Anita. Ang huling pangalan ay lumigas ng marami ng matandang babae. Si Marcos ay hindi umibo. Samantalang pinag-aralan siya ng kanyang inang ng mga mata. Niyang galit sa kakapigit kaya nalalawang pag walang ilaw ay dahan-dahan sila pala ng nina sa kamalilisig at apoy. tao, hinto. Ngayon, pupulot ka ng pangalan dito sa kahon. Mahabungan nila.
Mayan Hakuman, tumayo ka, sagutin mo itong katanungan. Ano ang sinasalisab ng walang Panginoon sa buhay ng tao? Patunayan ang iyong sagot. Siguro po ang sinasabihan ng walang Panginoon sa buhay ng tao ay walang Panginoon sinasabihan sa buhay ng tao. Siguro po dahil walang Panginoon ay dahil yung mga tao ay parang hindi na sila naniniwala dahil sa mga nararanasan nila sa buhay. Kunwari na lamang po sir ay na naghihirap sila ngayon kaya parang sa kanila walang Panginoon. Tama. Ngayon, kumaharap ka dito, kunin mo ang iyong reward sa pamamagitan ng pagsagot ng boleta. Ulit ka na lang. At yan nagtatapos ang ating maikling kwento. Class, naunawaan na ba ninyo ang kwento? Para sa inyong gawain sa araw na ito, makibasa ang panutuklas. Suwanan sa sariling wakas batay sa akdang binasa ang walang Panginoon ni Deogracias Rosario. At narito naman ang mga pamantayan sa pagbuo ng sariling wakas na kwento. Nilalaman 10, organisasyon 5, wastong gamit ng Wikat Palarila 5, na may kabuang puntos na 20. Class, batay sa inyong obserbasyon sa inyong mga paligid, may mga tao ba sa tunay na buhay na maaaring maihangkulan kay Don Kyong at Marcos? Patunayan ang iyong sagot. Yan, Kevin. Para sa akin, sir, at ayon sa na-observahan ko, meron tayong naman po, sir, may mga taong kagaya ni Don Teo na mayaman at sinasamantala ang pagiging mayaman sa pamamagitan ng pang-aabuso sa mga mahihirap na harap. Tama. Kaya kung mapapansin natin, kadalasan ang mga mayayaman ay madali nilang napagbabaliktad ang isang sitwasyon. Dahil masasabi nga na kapag mahirap ka ay hindi mo kayang makuha ang hustisya dahil ang mga mayayaman lamang ay sa kanilang hustisya. Ngayon, nakasagot ka ng tama ay maaari kang kumaharap dito sa harap at ipaikot mo itong ruleta para sa iyong rewards. At ito ang Ulitin mo na lang, sir, para ano. dahil yan nakakuha ka ng golden. Mula sa class, mula sa Akdang Walang Panginoon, ano ang mga makahalagang aral na maaari din sa buhay sa tunay na buhay? Jasmine. Mula sa aking binasang akda, ang mahalagang aral na natutunan ko ay pagrespeto sa ating kapwa na kahit na mayaman o mahirap ay may narapatan pa rin silang respeto. Tama. Dahil yan ay maaari kang pumunta sa harapan at kung ang reward sa pamamagitan ng pag-ikot ng ruleta. At dahil yan, nakakatanggap ka ng 20. Okay, para sa pagtatala nyo, makibasa class. Tutuin ang mga pangyayari sa akdang walang Panginoon sa pamamagitan ng pagdala sa mga hinihinging kasagutan. So, dapat ganito ang makita ko sa inyong mga kasagutan. Malinaw ba, class? Yes, sir! At narito naman ang pamantayan. Pakibasa. Maayos ang pagkasusunod ng pangyayari. Malinaw ang pagkakalahad at pagkakabuo ng pangyayari. Maayos ang pagkakagamit ng salita, wika at gramatika. Maraming salamat. Kapag pinagsama-sama natin ang apat na ito, makakakuha kayo ng 20 puntos. Para naman sa inyong takdang aralin, pakibasa ulit. Basahin at unawain
gamit ng mga pangungusap 10 at ang kabuuang puntos ay 30. At yan nagtatapos ang ating aralin. Maraming salamat sa pakikinig.